Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Bukas na ang una at nag-iisang tune-up game ng Gilas Pilipinas at kinumpirma ni Coach Tim Cone na hindi maglalaro sina Calvin Abreva, Terrence Romeo, Mo Tautoa, R.R. Pugoy at Jason Perkins dahil hindi pa lumalabas ang official decision ng China kung makakalaro ba ang apat na players na ito na wala sa 37-man pool na sinubmit ng SBP. Take note, hindi pa sure na out na sina Abreva, Romeo, Tautoa at Perkins dahil meron pang appeal ang POC pero hanggang sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan kaya play safe muna ang Gilas at ang maglalaro ay ang mga players na kasaba sa 37-man pool. Maglalaro against Changwon LG Sakers sina Chris Ross, Kevin Alas, Arven Tolentino, CJ Perez at Marcio Leseter ang pamalit kay R.R. Pugoy. Biglang lumiit ang lineup ng Gilas pero puro naman shooters ang mga ipinasok ni Coach Tim Cone. Kaya laban pa rin ang team na ito kahit na kulang sa preparation. The game against Changwon LG Sakers is a good gauge kung gaano kalakas ang present Gilas team. But wait, wala mang Terrence Romeo at Abreva ang Gilas pero meron namang tayong Alas. At ito ay si Kevin Alas na kung saan katulad rin ni Terrence Romeo na napakagaling sa scoring at shooting. Kahit maliliit ang mga pinalit na bagong mga players, ay 3-man G pa rin ang ating front court with Junmar Fajardo, Japet Aguilar at meron pang Ange Kwame. So considered big lineup pa rin ang ating nabuong Gilas team. Ang kulang lang ay ang ating big wing players pero pwedeng mag-slide si Justin Brownlee sa tres at pwedeng maglalaro ang Gilas ng 2 bigs and 2 smalls at si Justin Brownlee ang tres. We still have enough height to play against bigger teams like China and we have a lot of two-way players sa guard position na magagamit against the Koreans and Japanese. At crucial dito ang status ni Justin Brownlee dahil siya ang focal point ng opensa ni Coach Tim Cone at alam naman natin na galing siya sa surgery kaya it is imperative na magiging 100% si Justin Brownlee dahil kulang-kulang tayo sa preparation. Our strongest five ay sina Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Justin Brownlee, CJ Perez at Scottie Thompson. Lahat kasama sa FIBA World Cup team except Justin Brownlee pero kasama naman si Justin Brownlee sa training ng Gilas bago dumating si Jordan Clarkson. Kaya in terms of familiarity ay sulit ang 5 players na ito. Samantala, ang mga nakaraang taon ay nagdala ng maraming pagsubok para kay NBA point guard na si John Wall. Sa loob ng nakalipas na 5 season, hindi siya naglaro ng higit sa 41 games, kabilang dito ang 2 beses na hindi siya nakapaglaro sa buong season. Isa dahil sa mga injuries at ang isa naman ay dahil hindi mahanap ng Houston Rockets ang tamang kupunan na kanyang paglalaruan. Si John Wall ay isa sa mga kilalang point guard sa NBA dahil sa kanyang kahusayan sa pag-atake at depensa. Pero ang sunod-sunod na mga pinsala sa kanyang lower body ay nagdulot ng paghihirap sa kanya na bumalik sa dating kalagayan. Sa mga nakaraang taon, nakaranas siya ng mga problema tulad sa heel, Achilles at infection na nag-udyok sa kanya na muling sumubok sa basketball court. Kahit naglaro siya sa LA Clippers noong nakaraang season, hindi lubos na maganda ang kanyang performance. Sa kabuuang 34 games, kabilang ang 3 beses na siya ay naging starting player, nag-ambag si Wall ng 11.4 points,
5.2 assists at 2.7 rebounds sa bawat laro. At ito ay sa loob lamang ng 22.2 minutes of action. Pero hindi naging maganda ang kanyang effectivity dahil 40.8% lamang ang kanyang field goal percentage, 30.3% sa 3-pointers at 68.1% sa free throw. At kahit na may mga pagkakataon na nagpakita siya ng husay tulad ng pagiging all-star player, hindi ito naging consistent. Pero sa kabila nito, may mga kupunan pa rin na maaring interesado sa kanya. Lalo na ang mga kupunan na naghahanap ng mga veteranong backups na pwedeng pumasok sa starting lineup kapag kinakailangan. At merong ilang mga suggestions ang inilahad. Isa sa mga ito ay ang Miami Heat. Kung magagawa ng Heat ang isang trade para kay Damian Lillard, kinakailangan nilang humanap ng mga veterano na handang pumayag sa minimum na kontrata upang punan ang kanilang roster. At si John Wall ay maaring maging perpektong kandidato bilang isang backup sa likuran ni Lillard sa isang koponan merong maikli ang bench. Isa pa na koponan na dapat abangan ay ang Milwaukee Bucks. Matagal nang may issue ang Bucks sa posisyon ng point guard at lalo na sa pagkawala ni Jrue Holiday. Si Wall ay maaring tumulong para mapalakas ang kanilang roster. At si Javon Carter ay magaling sa kanyang role ngunit lumipat ito sa Chicago Bulls sa free agency. Kaya't nagkaroon ulit ng bakanting pwesto. Isa pa ang Boston Celtics ay nawala ng point guard nitong offseason dahil isinama nila si Marcus Smart sa trade patungo sa Memphis Grizzlies bilang bahagi sa isang 3-team trade. Ang pag-asa sa kalusugan ni John Wall at Malcolm Brogdon sa buong season ay may bahid na risk. Ngunit kailangan ng Boston Celtics ng higit pang mga playmaking guards sa paligid ni Jason Tatum at Jaylen Brown at si Wall ay maaring angkop na solusyon. At sa huli, nabanggit ang Philadelphia 76ers bilang isa pang posibleng interesado na team. Sa patuloy na kawalan ng katiyakan sa kinabukasan ni James Harden sa koponan, dapat suriin ng frontcourt ang iba pang potensyal na mga options para mapunan ang posisyon ng point guard. Hindi kaya ni Wall na palitan ang produksyon ni James Harden, pero makapagbigay siya ng veteranong leadership at playmaking sa posisyon ng point guard upang makatulong sa pag-handle ng bola. Ang paglalagay ng isang playmaker sa lineup ay makatulong kay Tyrese Maxey na magtagumpay at mag-focus sa scoring na isa sa kanyang mga malakas na kakayahan. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.